Hallelujah. Bago tayo manalangin, let us open our Bible, mga mahal na kapatid. Amen. So ating basahin ang ating teksto sa Luke chapter 12 verse 15 to 21. Amen. Okay. Sabi rito sa verse 15, "And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisted not in the abundance of things which he possessed. And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully." So pinagpala ang lalaking ito sa pamamagitan ng parable na ibinahagi ng Panginoon. "And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits?" So nagtatanong siya, ano ang gagawin ko sapagkat wala na akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga, ng aking mga pananim. Verse 18, and he said, This will I do. I will pull down my barns. Aking igigiba ang aking lumang, ba sa Tagalog yung barn, ang aking kamalig, and build greater, and there will I bestow all my fruits in my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God. Can we say amen sa pagkabasa ng salita ng Diyos? Tayo po ay pansumandaling manalangin sa Panginoon. O dakila naming Diyos, aming pinupuri at pinapasalamatan sa tanghaling ito. Lord, salamat po sa mga awitin, salamat po sa mga salita na aming napakinggan kanina. Lord, you bless us. Patuloy mo kaming pinagpapala, Panginoon. At nawa, Panginoon, hallelujah, ang mga pagpapalang ito, alam ko na hindi pa puno ang aming sisidlan, Panginoon. Kaya alam ko, Panginoon, sa araw na ito, nangangailangan pa po ang bawat isa amin. Kaya kami pumarito sa dakong ito sapagkat mayroon kang inihanda sa bawat isa para ito ay aming tanggapin sa araw na ito. Panginoon, ang aming binasa, alam namin na ito ay mayroong pamagat na the parable of the rich fool. Kung makita ito ng aking mga kapatid sa kanilang mga Biblia or sa King James Version, mayroon itong pamagat na ang taninhaga ng mangmang na mayaman. Kaya sa oras na ito, Lord, salamat po sa iyong mga salita na muli kang nagbukas sa amin at muli mong binubuksan at pinapahayag sa amin ang mga salitang ito. Panginoon, hindi ako ang mapakinggan nila, marahil napapakinggan nila ang aking tinig, Panginoon. Pero nawa, bilang aking mga kapatid ay biyasa na or sanay na, Panginoon, sa pakikinig ng iyong tinig, makita nila at mapakinggan nila, Panginoon, ang iyong tinig na nangungusap sa kanilang puso, Panginoon. Kaya sa oras na ito, amin po itong pinagkakatiwala at tinatagubilin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang siyang mahayag, ikaw ang siyang makita, at ikaw ang siyang mapurihan sa aming kalagitnaan. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga salitang aming pag-uusapan sa araw na ito. Ikaw lamang po ang maitaas at mapupurihan ang kalooban mo mangyari sa aming mga buhay. Tinataas namin ang lahat ng ito at binabalik sa tangi mong pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen, mga mahal na kapatid? Ating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah, at malaya po kayong makakaupo sa araw na ito. Amen. Lahat naman po ay maayos ang kanilang kalagayan. Amen. At kung meron mang pinagdaraanan, masakit yung ngipin, masakit yung ulo, ay nawa ay bigyan ng lunas ng Panginoon nang sa gayon ay maging maayos ang ating pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat tunay po na kapag masakit, anumang masakit sa atin, kagaya po ng ating kapatid, Brother Nono, ay nag-message sa akin kanina, kaya siya wala sa araw na ito dahil natapilok daw po siya kahapon. So, kakalungkot, pero sabi ko sa kanya ay makinig ka na lamang ng live streaming. So, kaya sa araw na ito, yung kapatid natin ay nandoon sa kanilang tahanan. Salamat dahilan merong internet na ginagamit ng ating Panginoon para makasubaybay. So si Brother Jong, di sa akin nag-message, di ko alam kung anong dahilan. So, at nawa ay
nakasubaybay din siya sa ating live streaming. Dahilan meron naman pong internet doon sa kanyang saan? Sa eskwelahan. So ano man na rason, ay nawa ay pakinggan na lamang niya pag-uwi niya sa kanilang tahanan ang gawain sa araw na ito. Amen? At salamat sa bawat isa na nandito sa araw na ito. So purihin po ang Panginoon sapagkat naranasan po natin minsan pa ang kanyang kabutihan sa araw na ito. Amen? At purihin ng Diyos, mga mahal na kapatid. So sa oras na ito, marahil yung ilang mga announcement ay nabigay na sa atin. So nawa ay malaya na tayong makatungo sa salita ng ating Panginoon. So napakarami po ng aking naitala sa aking notes para ating pag-usapan sa araw na ito. So ang Panginoon po ang bahala, mga mahal na kapatid. At kung ating babalikan ang ating binasa, so salamat sa Panginoon minsan pa. So sa Luke chapter 12 verse 15 to 21 ay ating makikita at mababasa. Basahin natin sa Tagalog. So, pwede mo nating makita yung title doon sa e-sword, mga mahal na kapatid. Siguro verse 13 kasi, yung pasimula nung mayroong title dyan. Sa e-sword, ating makikita yung title, mga mahal na kapatid. Verse 13. So, nandyan, mga mahal na kapatid, makita natin yung title. The Parable of the Rich Fool. So, ang talinhaga ng isang mayamang mangmang. So, meron pala mangmang na mayaman, mga mahal na kapatid. Diba? So, alam naman natin na mayroong pinapangusap ang ating Panginoon na sa kabila ng kanilang kayamanan ay sila ay mangmang sa harapan ng ating Panginoon. Kagaya ng binanggit ng ating tagapanguna kanina doon sa Revelation chapter 3, na maraming mga mayaman pero dukha sa harapan ng ating Panginoon. So sa Tagalog, makikita natin, mga mahal na kapatid, sa verse 15, ay makikita natin dito na ang Panginoon ay nangungusap. So sabi rito, mga mahal na kapatid, at sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo, at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman. So, sa covetousness, mag-ingat daw tayo sa pagiging sakim. So, pagka pinag-usapan ng pagiging sakim, ano yung unang pumapasok sa ating kaisipan? Di ba? Walang iba kundi ang pera, mga mahal na kapatid. O ano pa mang mga bagay na pwede nating angkinin na tayo ay maging selfish, maging makasarili. Sabi pa rito, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Di ba, mga mahal na kapatid, hindi daw yung buhay ng tao ay doon lamang sa kasaganaan kung ano yung mga bagay na tinatangkilik niya o kung ano yung mga bagay na kanyang natatamo dito sa ibabaw ng lupa. Sabi ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng tinapay o ano pang meron sa kanin o sa mga pagkain na meron tayo. So hindi daw na nandoon lamang nakasentro yung buhay ng isang tao. Diba? Sabi ng Panginoon, kundi ang aking mga pinili ay mabubuhay sa pamamagitan din naman ng pagkain ng salita ng ating Diyos sa buhay na namumutawi sa kanyang labi, mga mahal na kapatid. And verse 16, sabi ng Panginoon dito, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga sa parable na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Diba, napakainam, napapakinggan na yung bunga ng kanyang pinagpagalan ay namumunga. Ibig sabihin, yung kanyang itinanim ay kanya nang inaani. Mga mahal na kapatid, yung bunga nito. Diba, napakasarap, sabi ng Panginoon, anumang inyong itinatanim ay inyong aanihin. Mabuti mang bagay o masamang bagay, lahat ito ay magbubunga, mga mahal na kapatid. Kaya ano po yung tinatanim natin? Anumang bagay na itinatanim natin ay pwede nating anihin yung bagay na ito. Kung nagtatanim tayo ng mabuti, mabuti yung ating aanihin.
Kaya sabi sa verse 17, sabi pa rito, so marami na siyang inani, mga mahal na kapatid. Marami ng bunga yung kanyang pananim. So nag-iisip na siya ngayon. Iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Ito yung nakakalungkot sa lalaking ito, mga mahal na kapatid. Dahilan sa kabila ng kanyang kayamanan, wala siyang counselor. Wala siyang tagapagpayo. Kaya napakapalad natin, mga mahal na kapatid. Ang nakakalungkot lang kasi, meron naman tayong tagapayo, di naman natin pinapakinggan. Kaya hindi tayo pinagpapala ng Panginoon. Diba? Iniisip niya sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sarili lang lamang niya yung kanyang kinakausap. Sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga. Verse 18. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ako ang aking mga bangan, at gagawa ako ng lalong malalaki. Magandang ideya yon, mga mahal na kapatid. It's a good idea. Dahilan yung kanyang unang bangan ay hindi na magkasya doon yung kanyang inani. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. So napakaganda ng kanyang kaisipan. Pero nakakalungkot dahilan ito ay talinhaga ng Panginoon na mayroong pamagat na the parable of the rich fool. So ang talinhaga ng mayamang mangmang. Sa tingin niyo, mga mahal na kapatid, mananampalataya ang taong ito. Hindi nga siya nagsisimba, mga mahal na kapatid. Diba? Ang iniisip niya, umani siya. Kung siya pa ay baguhang mananampalataya, marahil may isip niya nung dati, mga mahal na kapatid, marahil kung siya talaga ay totoong mayroong pagkakilala sa Diyos, pwede siyang mag-ikapo doon sa kanyang inani. Diba? Pwede siyang magbigay sa simbahan. Pwede siyang mag-pledge sa Panginoon. Pero ano ang kanyang ginawa? Itinago niya yung kanyang mga inani. Sino ang nakinabang? Marahil iniisip niya, makikinabang siya. Kaya nga, sabi niya rito sa verse 19, tapusin natin, sasabihin ko sa aking kaluluwa, when he came to himself, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon, secure. Diba? Secure na yung kanyang maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, at matuwa ka. Napakaganda. Payapa yung kanyang isipan sapagkat wala na siyang aalalahanin pa. Di ba, mga mahal na kapatid? Hindi na siya nangangailangan dahil sapat na nga at labis pa nga yung kanyang mga bagay na tinamo dito sa ibabaw ng lupa. Gumawa siya ng panibagong, he built greater and greater barn, mga mahal na kapatid, para i-imbak yung kanyang mga inani ng kanyang mga pananim. Pero sabi ng Diyos, hindi niya nalalaman, verse 20, sabi ng Diyos sa kanya, o kaya hindi naman sinabi, but God said unto him, verse 20, ikaw na haling, ikaw na mangmang, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Di ba? Mapapasa kanino kaya yung mga pag-aaring ito na iyong inimbak? Di ba? Kaya verse 21, sabi rito, dito natin kinuha yung ating title. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. So is he that layeth up treasure for himself and it's not rich toward God. So ang ating title sa araw na ito, mga mahal na kapatid, ay yun lamang 4 na salita sa panghuli o yung 3 salita sa panghuli, mga mahal na kapatid, rich toward God. So yan po yung ating title, mga mahal na kapatid. So mayaman sa Diyos. So yan po yung nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito. At nawa, mga mahal na kapatid, tayo ay mayroon ng naiimpok sa kaharian ng ating Diyos. Kung alam nyo yan, mga mahal na kapatid, alam nyo kung paano mag-impok sa kaharian ng Diyos. Salamat sa Panginoon. At nawa, higit pa kayong mag-impok. Dahilan doon, mga mahal na kapatid, doon sa
Abangan ng ating Panginoon, hindi nyo na kinakailangan pang mag-build ng bagong bangan. Sapagkat yung imbakan ng ating Panginoon ay hindi mapupuno, mga mahal na kapatid. Di ba? Hindi ito mapupuno. Ano mang gawin natin, hindi pa rin ito mapupuno. Ngunit ang tanong, meron na kaya tayong nailagay doon na makikita ng Diyos ang anak kong ito na aking pinili ay meron nang naiimbak sa dakong ito. Pwede tayong mag-isip, mga mahal na kapatid, paano kaya ako makakapag-ipon? Di ba? So ito ay isang makalangit na pag-iipon, mga mahal na kapatid. Hindi ito makalupang pag-iipon na sabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay mag-iipon ng kayamanan dito sa ibabaw ng lupa, ito ay sisirain at kakainin ng tanga. Di ba, mga mahal na kapatid? Ito ay mawawala lamang kapag ka ikaw ay kinuha na ang iyong buhay. Mapapasa kanino kaya yung pinagpagalan? Kaya nawa, mga mahal na kapatid, ang paksang ito ay makatulong sa atin. Maging mayaman tayo sa Diyos, mga mahal na kapatid. So, nais ko munang bumasa, mga mahal na kapatid, ng isa pang talata. So, pag-usapan natin ang foundation. So, sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27, sapagkat nabanggit sa ating binasa, sa ating teksto, mga mahal na kapatid, na mayroong pagbibuild doon. Mayroong pagtatayo doon. Kaya sabi rito, mga mahal na kapatid, verse 24, hindi ko nababasahin yung verse 21, alam nyo naman na siguro yung teksto sa bagay na yan, yung konteksto niyan, mga mahal na kapatid. So sa verse 24, sabi rito, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salita, salitang ito at ginaganap, di ba? Ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So kapag ka yung isang tao ay nagtatayo ng isang bagay, meron siyang inaasahan, mga mahal na kapatid. Diba? Hindi ka magtatayo ng isang bahay na hindi ka umaasa na yan ay magiging matibay. Kaya mo itinayo ang bahay na yan dahilan mayroong kang plano, mayroong kang purpose sa bagay na yan. At ngayon, mga mahal na kapatid, makikita natin ano kaya yung purpose. Bakit ko itatayo ito? Nakita natin doon sa mayamang mangmang na yon, mga mahal na kapatid, kaya siya nagtayo ng isang building para lamang sa kanyang sarili. Pero alam natin, mga mahal na kapatid, na tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa, hindi lamang para sa sarili nating layunin. Kundi kaya tayo nagtatayo, kaya natin ginagawa ang mga bagay na ito dahilan mayroong purpose ang Diyos para ito ay gamitin para sa kanyang kaharian. Amen. Kaya sabi rito, yung matalinong ito, mga mahal na kapatid, ito yung isang tao na nakikinig sa Diyos at ginagawa yung salita na ipinapangusap ng Diyos sa kanya. Na siya ay nagawang magtayo ng isang bahay doon sa matibay na lugar, mga mahal na kapatid. Kaya sabi sa verse 25, dumating yung ulan, dumating yung baha, umihip yung hangin, hinampas yung bahay na yon, mga mahal na kapatid, at hindi na bagsak. Hindi na broken, mga mahal na kapatid, sapagkat ito ay matibay. Sabi ng ating Panginoon, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So salamat dahilan ang Panginoon ay nangungusap sa bawat panahon. Ang Diyos ay nangusap sa panahon nang siya ay mabuhay sa ibabaw ng lupa. Nangusap sa Ephesian Church, sa Smyrna, sa Pergamos, sa Thyatira, sa Sardis, mga mahal na kapatid, sa Philadelphia, at maging man sa panahon natin ngayon ay patuloy na nangungusap ang Panginoon. At kung palagi ang pangungusap sa nakalipas ang napapakinggan mo at hindi ang mensahe sa panahong ito, how you can build, paano ka magtatayo ng isang bahay na naayon sa kapahayagan ng Diyos? Diba? Kaya dapat yung revelation na meron tayo ay ito ay nagpa-progress, mga mahal na kapatid. Ito ay nagpapatuloy. Ito ay lumalago. Ito ay tumitibay. Dahil kung magtatayo tayo ng bahay at hindi matibay ang pundasyon, mga mahal na kapatid, ito yung mangyari sa verse 26. So marahil, maganda, dahilan mainam yung pundasyon.
Sabihin natin na parehas yung bahay na itinayo ng dalawang taong ito. Parehas konkreto. Parehas yung timpla ng semento. 1, 2, 3 o kaya 1, 3, 4. Di ba? Isang semento, dalawang buhangin, or dalawang graba, tatlong buhangin. So parehas yung mixture, yung kanang ginagawang bahay, mga mahal na kapatid. Sabi rito, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, at ginaganap, at hindi ginaganap. So mayroong din namang nakikinig pa na isa. Pero yung isa, ginaganap niya. Yung isa naman, hindi niya ginaganap. Yun yung pagkakaiba. Sabi rito, ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Sa tingin nyo, mga mahal na kapatid, kapag ka magtatayo ng isang bahay, kinakailangan ng surveying, mga mahal na kapatid. Kinakailangan isurvey mo muna yan. Malambot ba yung lupa? Minsan pa nga, yung mga civil engineer, mga mahal na kapatid, ay kapag ka gumagawa ng tulay, doon sa dagat, di ba? Hahanapin nila yung adobe. Hindi ako nagkakamali. Hahanapin nila yung pinakamatibay na lupa. Huhukayin nila ng huhukayin bago sila maglagay ng semento doon, mga mahal na kapatid. Para masigurado nila na ito ay matibay. Kaya kapag ka yung isang tao na magpapatayo ng bahay ay walang kaalaman, walang knowledge, walang wisdom and understanding kung paano itatayo yung kanyang bahay, di ba? Baka matulad siya sa taong ito. Parehas yung building. Pero hindi parehas yung tinayuan na lupa. Yung isa mabuhangin, mga mahal na kapatid. Kaya verse 27, sabi rito, at lumagpak ang ulan, bumaha, umihip ang hangin, at hinampas ang bahay na iyon, at nandito, nabagsak, at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. It is broken, mga mahal na kapatid. Di ba? Na-broken yung kanyang bahay na itinatayo. Di ba? Parehas yung pundasyon nila. Sabihin pa natin, parehas yung pundasyon nila. Mayroon ng pagkaunawa, pero nagkulang pa rin, mga mahal na kapatid. Sapagkat hindi niya natiyak na yung kanyang pinagtayuan ay isang matibay na lupa. Kaya napakahalaga na yung lupa na ating pagtatayuan, aleluya, ay isang matibay, isang matigas na lupa, mga mahal na kapatid, na kayang paglagyan ng pundasyon, mga mahal na kapatid. Kagaya sa spiritual na kalagayan, na dapat yung lupa na meron tayo ay isang mataba, isang matibay, na hindi natatangay ng hangin, hindi natatangay ng mga aral na meron siyang sanlibutan. Diba? Kinakailangan ito ay nananatili kapag itinayo yung salita ng Diyos doon, ito ay nakatayong matibay doon, mga mahal na kapatid, na hindi kayang yanigin ng anumang unos o bagyo ng pagsubok sa ibabaw ng lupa. Kaya nandoon, mga mahal na kapatid, yung dalawang taong ito, mayroon silang pag-asa. Kaya nila tinayo yung bahay na yon, pero nagkaroon ito ng pagkakaiba dahilan yung isa ay tinayo sa isang buhanginan na hindi dapat pagtayuan ng isang bahay. Diba? So, kinakailangan na yung pagtatayuan ng bahay na ito ay naaangkop para ito ay tirhan, mga mahal na kapatid. Kaya nga yung iba, yung gobyerno natin, kapag ka nakita nila na yung mga bahay sa malapit sa ilog ay nakikita nilang dangerous na, kinakailangan ng evacuation center, mga mahal na kapatid. Kinakailangan i-evacuate sila sa isang mataas na lugar na ito ay matibay, mga mahal na kapatid. Diba? So, nandoon makikita natin na napakahalaga ng pundasyon sa pagtatayo. Napakahalaga ng pundasyon sa napakaraming mga bagay. Yung pag-asa dapat ay nandoon, mga mahal na kapatid. So, nais ko pang basahin ang isa pang talata. So, sa Mark chapter 8, verse 34 to 38, mababasa natin dito. Mark 8, verse 34 to 38. Sabi rito, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan pati ng kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili
at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sino mang mag-ibig magligtas, iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino man mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maliligtas yun. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. So nandito mga mahal na kapatid, makikita natin yung parallelism doon sa ating teksto na ating binasa. Na ano ang mapapakinabang ng isang tao? Makamtan man niya yung lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan, pero yung kanya namang buhay ay mapapahamak. So sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Di ba? Verse 38, sapagkat ang sino mang magmakaya sa akin at sa aking mga salita sa layang ito, na mapangalo niya, makasalanan, ay kakaya rin naman siya ng anak ng tao. So makikita natin sa verse 36, mga mahal na kapatid, ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang buhay. So nakita natin mga mahal na kapatid na ang pagiging mayaman sa ibabaw ng lupa, yung security na mayroon dito sa ibabaw ng lupa ay hindi sapat para magkaroon ng security doon sa kaharian ng Diyos. We need the understanding, we need the revelation, mga mahal na kapatid. Ano ba yung pagkakaiba nito? Habang nagbubulay-bulay ako, mga mahal na kapatid, kahapon, salita ng Diyos, Lord, ano ba yung nais mong ipangusap sa amin sa araw na ito? Napakarami kong nabasa, dahilan maghapon walang kuryente. Napakarami kong nabasa ko yung buhay ni Job, mga mahal na kapatid. Nakagaya ni Job ay pinayaman ng Diyos. Kung ating babasahin ang Job chapter 1, paano natin makikita yung buhay ni Job dito, kung paano siya pinagpala ng Diyos. Makikita natin, mga mahal na kapatid, yung buhay ni Job. Sabi rito, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at umihiwalay sa kasamaan. O napakasarap na pundasyon ang meron sa buhay ng taong ito. Sa spiritual foundation, mga mahal na kapatid, na anumang bagyo na dumaan sa kanyang buhay, hindi siya matitinag. Hindi gigiba yung kanyang buhay, mga mahal na kapatid. Hindi magigiba yung bahay na yun. Sapagkat yun ay naitayo sa isang matibay na bato. So sabi rito sa verse 2, may ipinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. So 10 yung anak ni Job, mga mahal na kapatid. At ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa. At 3,000 kamelyo, 500 magkatuwang na baka, 500 asnong babae, at isang totoong malaking sangbahayan. Na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. Diba? Nakita natin yung buhay ni Job. Pamilyar na tayo sa buhay ni Job, mga mahal na kapatid. Kanina nabasa yung buhay ni Job doon sa isa pang talata. Diba? Pinakita roon. Pero napakasarap tingnan na yung isang taong ito ay mayroong pagkatakot sa Diyos. Meron po ba tayong pagkatakot sa Diyos, mga mahal na kapatid? Hindi po basta-basta magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Hindi po basta-basta na nakukuha ang pagkatakot sa Diyos. Diba? Kung magtatanong kayo, mga mahal na kapatid, sa Panginoon, Lord, paano ko ba mararanasan na magkaroon ng pagkatakot sa iyo? Ano yung unang gagawin ko? Kapag ka wala kang alam sa salita ng Diyos, hindi mo mararanasan yung pagkatakot sa Kanya. Diba? Dahilan kung makikita mo yung salita ng Diyos, mauunawaan mo kung paano yung salita ng Diyos kumikilos. Unti-unting sisibol sa iyo ang higit pang pagkakilala sa Diyos. Then, pagka nakilala natin ng Diyos, magkakaroon tayo ng respeto sa ating Diyos. Then, unti-unti, sisibol yun, mga mahal na kapatid, na magkakaroon ka ng pagkatakot sa ating Panginoon Diyos. So, nakita natin yung buhay ni Job, mga mahal na kapatid. Marahil di ko nabasahin yung napakaraming mga talata dyan. Alam ko na pamilyar na kayo, mga mahal na kapatid. Ano yung nangyari kay Job, mga mahal na kapatid? Isa-isa yan kinuha ng kaaway, sabihin pa natin. Isa lamang yung natira, yung tagabantay na isa.
para magbalita kay Job na yung mga bagay na ito ay inagaw sa kanila. Maging man yung ilang mga pastol ay pinagpapatay ng mga nangunguha ng mga hayop na ito, taga-ibang lugar. Di ba? Isa lamang yung nakatanan para magbalita kay Job. Mas mabuti pa sana kung lahat na nawala eh. Di ba? Binigyan pa ng isa na natira para magbalita kay Job ng masamang balita. Di ba? Mga mahal na kapatid, paano kaya kung yung mga negosyo natin, wag naman sana mangyari. Di ba? Na isang araw na lamang, mabalitaan yung negosyo mo ay nanakawan ka. Wag nawang mangyari, mga mahal na kapatid. Pero baka, wag naman sana. So mangyari na yung bagay na meron ka, yung trabaho na meron ka na iniingatan mo para ikaw ay magkaroon ng mga bagay na pangangailangan sa ibabaw ng lupa, biglang dumating sa iyo yung nangyari kay Job. Biglang agawin yan sa iyo. At balitaan ka ng tauhan mo, ninakaw lahat, walang itinira. Maging man yung building ay iginiba nila. Kung wala kang pundasyon sa Diyos, baka magmukmuk ka na lang kung saan-saan. Hindi ka na umattend ng gawain. Diba? Baka sumpain mo pa ang Diyos, kagaya ng asawa ni Job. Sumpain mo na ang Diyos. Diba? Dahil nung magkaroon na ng mga bukol, magkaroon na ng mga boil ang ating, ang lingkod ng Diyos na si Job, nagawang mangusap ng kanyang asawa. Job, sumpain mo na ang Diyos mo. Diba? Pero salamat, dahilan sa lahat ng mga bagay na nangyari yun sa buhay ni Job, hindi niya nagawang magkasala sa harapan ng Diyos. Dumating yung kanyang 3 kaibigan. Sa unang ilang mga araw, hindi makaimik. Dahilan kilala nila si Job, dakila ang taong ito. Napakarami ng pag-aari. Pero yung pag-aari ni Job, yung kayamanan ni Job, biglang naglaho. At maging man yung salapi na meron siya, ay hindi makatulong para pagalingin yung kanyang nararamdaman. Salamat na lamang. Dahilan ang pagsubok na yon. Marahil mahirap, mga mahal na kapatid, para kay Job, pero matibay yung kanyang pagkakilala sa Diyos. Amen. Kaya mga mahal na kapatid, ito yung bagay na gusto kong ipakita sa inyo. Paano ba tayo magiging mayaman sa harapan ng Diyos? Ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin? Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay pag-uukom na. Napakaraming mga tao ngayon na namamatay, binabawian ng buhay, na walang eternal security. Hindi alam kung saan paroroon. Akala nila dahilan nag-enjoy sila sa ibabaw ng lupa, mayroon silang kayamanan, sumunod, kagaya ng rich young man ruler na ito, mga mahal na kapatid. Diba? Nagawa niya ang lahat ng 10 utos. Sabi pa nga ng ating kapatid ay inibig ng Diyos. Nagiliw ang ating Panginoon nang makita ng Panginoon yung binatang ito na simula sa pagkabata niya ay iningatan niya yung kautusan. Pero ano yung sagot ng ating Panginoon? Ito lamang ang kinakailangan mong gawin. Ipagbili mo ang iyong pag-aari at ipamigay mo sa dukha. Alam nyo, mga mahal na kapatid, isang katanungan, kayang baguhin ang buhay ng isang tao. For just one only question, with just only one question, ang buhay ng isang tao ay kayang baguhin ng Diyos. Amen. Kaya mga mahal na kapatid, napakasarap kung mayroon tayong mga tanong sa Diyos. Baka yung tanong mo na yan, kaya nang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Pero yung isang tao na hindi man lamang nagtatanong at nag-i-inquire sa Diyos, walang nalalaman. Sabi pa nga, mga mahal na kapatid. Sabi rito, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan.
Ayan yung pagkakatalaga. Kung loloobin pa ng Diyos na maranasan natin yan, hindi natin nalalaman, mga mahal na kapatid. Verse 28, gayon din naman si Kristo, na inandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, pakikita na iwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay. So kanina, nababanggit palagi yung redeemable, mga mahal na kapatid. Di ba? Hindi maaaring i-redeem yung isang bagay na hindi pag-aari. Di ba? Hindi mo pwedeng i-redeem yun kung hindi naman talaga sa'yo yun. Halimbawa, itong relo ko, akin to, mga mahal na kapatid, isinanla ko. Walang ibang pwede mag-redeem nito, mga mahal na kapatid, kundi ako lang. So kagaya yon, mga mahal na kapatid, sa bawat isa atin. Hindi tayong pwedeng i-redeem ng Panginoon kung hindi niya tayo pag-aari. Amen? Kaya kung isa ka sa pag-aari ng Diyos, salamat dahilan yung pagtutubos ay naranasan mo. Can we say amen, mga mahal na kapatid? Sabi pa sa Ecclesiastes, basahin ko muna ito, verse 12 to 14. Di ba, mga mahal na kapatid? At bukod dito, anak ko, maaralan ka. Magkaroon ka ng kaunawaan, magkaroon ka ng kaisipan, magkaroon ka ng kaalaman tungkol sa paggawa ng maraming mga aklat ay walang wakas. So, i-convert natin. Ito pang pangungusap. Ang paggawa at pagtatrabaho ng maraming mga bagay at maraming pag-aaral, maraming mga bagay na ito na pwede mong gawin habang ikaw ay nabubuhay ay pawang kapaguran ng katawan. Kapaguran lang yan eh. Depende sa pinagpapaguran mo. Kaya nga, malimit sa ating binabanggit dati, mga nakaraan, sabi nga nung ating kapatid, para kanino ka bumabangon? Di ba? Kung alam mo kung para kanino ka bumabangon, nagkakaroon ng kabuluhan ang bagay na yung pinagpapagalan. Pero kung kagaya ka nung mangmang na mayaman na yun, nagpapagal siya para lamang para sa kanyang sarili, mapapakanino yung kanyang pinagpagalan. Di ba? Isipin natin sa araw na ito, ano ba yung layunin mo, Panginoon, sa pangungusap na yan ng ating kapatid? Diba, sabi rito, at maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Pagtatrabaho, kapaguran niya ang katawan. That's true. Minsan pa, na-scam tayo, Bro Wilson. Ako din, na-scam din ako nung nakaraan. Alam niyan nung Mr. Eli, naikwento ng aking asawa. Pero dati, ayaw kong ikwento kasi nakakahiya eh. Sabi nga ni Bano, nung makwento, na-scam ka pala. Na-scam ka pa pala. Diba? Sabi nga ni Mr. Eli, kwento ng aking asawa. Napakabusisi ni brother dyan, pero bakit na-scam pa rin? So, minsan, mga mahal na kapatid, kapag ka yung purpose natin ay, hindi ko naman sinasabi na ganun yung lahat. Kapag ka yung purpose natin ay hindi malinaw, minsan pinapangyari ng Diyos ang ilang mga bagay para ma-realize natin na yung mas mahalagang bagay ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Amen? Sabi pa nga nung pangangaral, nabanggit ko na to dati, is take a humbling experience. Mga mahal na kapatid, na ipaparanas sa iyo ng Diyos para ikaw higit pang maging mapagpakumbaba at higit pang hanapin ang kanyang kalooban. Kaya anumang bagay na nangyayari sa ating mga buhay, mga mahal na kapatid, merong purpose ang Diyos. Kaya ka nagkasakit, merong purpose ang Diyos. Tingnan mo, ano ba yung layunin ng Panginoon? Kagaya nung mayaman na yon, pag makinuha kagad ng Diyos yung kanyang buhay, doon pa lamang sa araw na yon, magiging payapa yung buhay ng mayaman na yon. Diba? Dahilan nakita ng Diyos na yung direksyon ng kanyang kaisipan ay hindi papunta sa Diyos. Yung direksyon ng kanyang kaisipan ay pawang sa sarili na lamang niya. Kaya nga, pagka napakikinggan natin, kung wala ka ng purpose sa ibabaw ng lupa, kukunin na yung buhay mo. Kaya salamat pa rin sa Panginoon kung may pagsubok tayong nararanasan. Ibig sabihin, merong gustong ipagtagumpay ang Diyos sa buhay mo.
Amen? Kaya kung wala ka ng pagsubok sa ibabaw ng lupa, then kukunin ka na ng Diyos. Sino ang walang pagsubok dito? Hindi rin ako mag-atataas ng kamay dahil lahat tayo may pagsubok, mga mahal na kapatid. Kaya anumang pagsubok na meron tayo, ibinigay ng Diyos para sa ikabubuti pa natin. Para sa higit pa nating ikalalago at ikayayaman sa Diyos, mga mahal na kapatid. So, berito, bukod dito anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Kaya verse 13, ito ang wakas ng bagay. Tapos. The conclusion. Let us hear the conclusion of the whole matter. Matakot ka sa Diyos and keep His commandment. For this is the whole duty of man. Yan po, mga mahal na kapatid. Ang conclusion na nais ng Diyos. Magkaroon tayo ng pagkatakot, paglingkuran natin siya. Ibigin natin siya, mga mahal na kapatid. Kung maintindihan lang natin yan, mga mahal na kapatid, alam ko, hindi na kayo a-absent ang gawain. Hindi na tayo malilate ng 30 minutes sa gawain. Ang 1 minute, okay na. 5 minutes sa grace period pa. Pero kung malate ka ng 10 minutes, up to 30 minutes, ibang bagay na to. Meron ka ng ibang priority kumpara sa Diyos. Sabi nga ng isang lingkod na napakinggan ko, although siya ay denomination, si Paul Washer, mga mahal na kapatid. Kilala nyo naman siguro. Diba? Kapag ka ang Diyos ay, hindi ko man madetalye. So ang Diyos, alam natin, siya yung pinakauna sa lahat ng bagay. Sabi niya, kapag ka ganito yung pangungusap ng isang tao, so unahin natin ang Diyos, pangalawa, yung pamilya natin, pangatlo, ilang mga bagay. Mali ang pundasyon ng taong ito. Kasi pala, dapat pala mga mahal na kapatid, ibang kategory natin inilalagay ang Diyos. Kasi kung isasabay natin yung Diyos sa tao, mga mahal na kapatid, di natin magagawa. Pero kung gagawin pala natin, base na lang ito sa aking pagbubulay-bulay, mga mahal na kapatid, kung ilalagay natin yung kategory na ito, at isang kategory din naman para sa Diyos, hindi po tayo mahihirapan, mga mahal na kapatid. Ang nangyayari kasi, ipinapantay natin yung Diyos sa mga tao. Una yung Diyos, pangalawa yung pamilya. Ano yung nangyayari? Mas nauuna yung pamilya. Nagiging pangatlo na lamang yung Diyos. Pero kung ilalayo natin, category, sa ibabaw ng lupa, another category, sa Diyos lamang, magagawa natin na unahin ng Diyos. So, di ko alam kung makukuha niyo yung kaisipan na yon, mga mahal na kapatid. Dahilan ang Diyos ay Diyos, mga mahal na kapatid, yung tao ay tao. Ang tao ay malayo sa Diyos, mga mahal na kapatid, kaya di natin pwedeng ilinya ang Diyos sa tao. Kinakailangan ilagay natin ang Diyos sa dapat niyang kalagyan. Diba? Kung uunahin mo ang Diyos lamang doon, walang pangalawa, walang pangatlo. Amen? Hallelujah. Kaya sabi rito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Lahat ay narinig na natin kung tutuusin. Amen. Pero bakit nagagawa pa rin natin? Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kaatulan. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya nung maranasan ko yon, mga mahal na kapatid, last month, gusto ko na lamang itago dahil nakakaya. Eskam ako 15,000. Ating kapatid, 20,000. Meron din ako na lamang ilang kwento, meron pang ilang kapatid dito. So yun ay talagang sabi ko, Lord, ano mang layunin mo nito, kaya yung mga dug-awit ko nung nakaraan, di ba? Alos talagang umiyak ako sa Panginoon. Yung dug-awit ko nung nakaraan, Lord, draw me nearer. At times I've been deceived. I could feel your spirit live. Di ba? Yung mga karanasan na yun, mga mahal na kapatid, ay pinapahintulutan ng Diyos para higit pa tayong mapalapit sa Kanya. Amen.
So, nais kong basahin, alam ko, paubos na yung oras. Sa Luke chapter 12, verse 34, pulutin nyo na lamang yung kinakailangan nyo, mga mahal na kapatid. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman ang inyong mga puso. Pero tayo na mga pinili ng Diyos, ayaw ng Diyos na mapalayo yung puso natin sa Kanya. Amen. Ayaw ng Diyos na mapalayo yung puso natin sa Kanya. Kaya pinangusap ng Panginoon, sapagkat for where your treasure is, there will your heart be also. Diba? Kung nasaan yung kayamanan mo, doon ang iyong puso. Doon ang iyong pag-ibig. Ano yung puso? Nandoon yung pag-ibig, mga mahal na kapatid. Nandoon yung pagpapahalaga. Kaya nga, kung ililinya natin yung Diyos sa mga bagay na meron dito sa ibabaw ng lupa, yung Diyos, di natin nakikita. Yung pangangailangan natin, nakikita natin. Masigit tayong natatakot sa pangangailangan natin kaysa sa Diyos. Totoo po ba yan, mga mahal na kapatid? Kaya wag nating ilinya ang Diyos sa mga bagay na nakikita dito sa ibabaw ng lupa. Kinakailangan na nating i-categorize ang mga bagay na ito. Kung ang Diyos, Diyos lang, wala nang kasama doon, wala nang pangalawa, wala nang pangatlo. Amen? Kung linggo-linggo para sa Panginoon, hallelujah. Walang kaagaw ang Panginoon. He is a jealous God. Sabi pa nga rito, na aking nabasa, the movement of your money signifies the movement of your heart. Nakuha niyo po ba, mga mahal na kapatid? Ang pagkilos ng iyong salapi ay nagpapakita ng pagkilos ng iyong puso. Kaya kung saan naroon ang iyong kayamanan, nandun na yung puso mo. The movement of your money signifies the movement of your heart. Saan ba napupunta yung salapi natin? Lahat lang ba sa pangangailangan natin? Then, yung puso natin nakasentro lamang sa pangangailangan natin. That's true, mga mahal na kapatid. Kaya kung salapi mo, puro lamang sa shopping, puro lamang sa TikTok, puro lamang sa Lazada, nandoon yung puso mo. Nandoon yung kayamanan mo. Kasi doon kumikilos yung puso mo eh. Doon natutuwa yung puso mo. Kagaya ng vlog ng ating kapatid. Matagal pa bago dumating yung para deliver, di ba? Kanina pa paikot-ikot kasi hindi mapakali. Di ba? Nagawa ng mag-video. Di ko alam kung nakikinig siya ngayon doon sa Ragay. Sabi ko kay Ate Matit, nag-ray ng tutok-tukan. Diba? Sabi ko, nangunguna ka na, pero ngayong linggo wala ka sa gawain ng Panginoon. Diba, mga mahal na kapatid? The movement of your money signifies the movement of your heart. Nawa, meron tayong makita sa bagay na yan. Sabi sa Ecclesiastes chapter 10, verse 19, ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa, kasiyahan. At ang alak ay nagpapasaya sa buhay. That's true. Mintang ka, yung alak dati, nung tayo ay nabubuhay pa, yung buhay pa natin ay nandoon sa alak. Kung saan nandoon yung alak, nandoon tayo. Diba? Nakakapagpagaan, nakakapagpasaya. Kasi yung mga saloobin mo, naikikwento mo sa mga katagay mo. Diba? Pero kung yung alak na yan ay nanggagaling sa Panginoon, nagagawa mong ilabas yung mga bagay na yan sa Panginoon. Natural side, spiritual, mga mahal na kapatid. Kaya magpakalasing tayo sa Panginoon. Amen? Be sober. Hallelujah. Wag sa mga tao na nandyan sa labas. Dahil yung mga sinasabi mo, marahil gusto mong magbahagi ng salita ng Diyos, naalala ko na naman. Yung purpose ko tama, pero yung lugar na meron ako, mali. Diba? Yung kwento ko, mga mahal na kapatid, na gusto kong bahaginan yung mga kaklase ko, bigla na lang may dumating na bote na lumilipad sa likod ko. Nung ko na-realize, tama yung purpose ko, pero mali yung kalagayan. Diba? Gawin natin sa tamang paraan, mga mahal na kapatid. Kaya sabi rito,
At ang salapi ay sumasagot sa lahat ng bagay. Totoo yun, mga mahal na kapatid. Pero kung sasabihin naman, mga mahal na kapatid, sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi, mayroon ng pag-ibig. Mayroon ng love of the money, ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kasi pinapakilos mo na yung pera. Yung pera na yung may control sa buhay mo. Hindi na ikaw yung may control. Delikado na pala yun, mga mahal na kapatid. Kaya kung yung salapi ang dahilan, kaya ka nawawala sa gawain, alipin ka ng salapi. Sabi sa verse 9, atras tayo kaunti, sabi rito, datapwat ang mga nagsisipag na sang yumaman, the rich fool, ay nahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming pitang hangal na nakasasama. Diba? Pagka naisip mo, Panginoon, gusto kong yumaman. Huwag naman sana. Mas mabuti pa, Panginoon, gusto kong sumagana. Amen. Nga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na kasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Diba? Kapag wala ng pera sa bulsa, malungkot na. Kapag wala ng maisaing, malungkot na. Totoo naman sana yan, mga mahal na kapatid. Pero kung ang ating puso ay nakasentro sa Panginoon, kagaya nung babae, mga mahal na kapatid na bao, 2 sentimo na lamang ang meron siya. Ikakain na lamang niya, mga mahal na kapatid, ibinigay pa niya. Diba? The movement of your money signifies the movement of your heart. Amen? Saan napupunta yung ating mga salapi? Kung lahat sa pangangailangan lang natin, mayroong problema. Bakit ba tayo pinagpapala ng Diyos? Because of the ministry. Alam nyo naman yan eh. Malimit na natin yan napapanginggan, matagal ng panahon. Mag-11 years na tayo. Halos taon-taon, nababanggit yan, mga mahal na kapatid. Sabi nga ng ating kapatid, brother, ito ay pag-aala-ala lamang, mga mahal na kapatid. Just to remember, baka meron dyan, puro na lang sa pangangailangan natin. Wala na para sa Panginoon. Then, the movement of your heart, nandoon. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. So sabi nga, mga mahal na kapatid, money, although papel lang yan, although bakal lang yan, metal, ano man na uri, nickel or bronze, mga mahal na kapatid, meron niyang value. Money represent value. Binigyan niya ng value para ibili mo sa mahalagang bagay. That's right? It's only a piece of paper or metal. But it has a value para magamit natin sa isang mas mahalagang bagay. We exchange money sa bagay na mas mahalaga. Amen. We value life, so we give money for food. Pinapahalagahan natin yung buhay na ito para mabuhay, so ibinibili natin ang pagkain. Amen. So we value education, kaya ibinibili natin ang libro. Ibinibigay natin para ipang tuition. Kasi mayroong dakilang purpose doon. Amen. So minsan, we value entertainment. Kahit napakataas nung halaga. Binibigay natin yung pera. Pera na yung mapupulot natin doon, mga mahal na kapatid. Masabi kaya natin, we value the ministry. Sasabihin mo, mahal ko yung ministry, pero ayaw mo maglabas ng pera.
Tumatawa ang ating kapatid. No, meron kayong nakukuha. We value the ministry, Panginoon. Mahal ko yung ministry. Then, paano mo masasabi na mahal mo yung ministry? Yung puso mo, malayo naman pala. Kasi sabi roon, the movement of your money signifies the movement of your heart. Sabi pa nga, kung mahal mo yung ministry, kaya mong butasin yung bulsa mo para lamang sa ministry ng Panginoon. Diba? Sabi pa nga, mas mahalaga yung kaluluwa kaysa sa ministry. Mas malalim na yon, mga mahal na kapatid. Pero kung nandoon ka pa lamang sa ministry, magandang bagay na yon. Pero kung nakikita mo na mayroon palang behind sa ministry, yung pala yung mga kaluluwa. Walang katumbas na salapi yon, mga mahal na kapatid. Amen. Walang katumbas yung kaluluwa. Kasi yung ministry, nakikita natin. Nandyan, umaawit tayo. Pero ba't tayo nangunguna? Ba't ba tayo nag-worship? Diba? Ba't ba mayroong worship leader? Para maalalayan natin yung ibang kaluluwa na magpuri sa Panginoon. Kasi kung tayo lang din, kaya na natin eh. Bar Billy, Bar Dante, kaya na natin na magpuri at sumamba sa Panginoon. Pero nawa, wag lang natin makita yung ministry. Makita natin yung behind doon, yung kaluluwa. Walang katumbas na halaga yun, mga mahal na kapatid. So, saan napupunta ang ating salapi? Doon natin makikita kung saan pumupunta yung puso natin. Kung mahal mo yung ministry, then support the ministry. 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19, ang mayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo, na huwag magsipagmataas ng pag-iisip, at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Amen. Verse 18, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Nakita na ni Apostol Pablo, mga mahal na kapatid, na yung mga mayayaman dito sa ibabaw ng lupa, huwag kayong magsipagmataas. Kaya kayo pinayaman kasi gagamitin kayo ng Panginoon. Amen? Kaya kayo pinasagana. Hindi naman pala pinayaman, kundi pinasagana kayo ng Diyos para gamitin ka ng Panginoon. Kaya ka pinasagana sa worship. Diba? Kaya ka natutong mag-worship, gagamitin ka pala para maging tagapanguna. Kaya ka pinayaman sa kaalaman, sa pagtugtog, kasi gagamitin ka sa pagtugtog. Yun po yung purpose nun, mga mahal na kapatid. Amen. Kaya kung saan napupunta yung salapi natin, di ba? Sasabihin mo, marami kang nabibiling tools, pero wala kang Bible, problema yan. Salamat dahilan may tools. Salamat dahilan merong pangangailangan. Amen? Pinaka-priority natin. Tingnan po natin, mga mahal na kapatid. Wala nang oras. Sabi pa sa verse 19, na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila ay makapanangan sa buhay na tunay na buhay. So yan yung paglaanan natin, yung tunay na buhay, mga mahal na kapatid. Hindi yung buhay lamang dito sa ibabaw ng lupa. Kasi alam natin na matatapos din yung buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Pero yung buhay na nandoon sa piling ng Panginoon, yun ay mananatili. Kaya yun yung pag-impukan natin, mga mahal na kapatid. Yun yung pagtipunan natin, mga mahal na kapatid. Nang sa gayon, maubos man yung pag-aari natin sa ibabaw ng lupa, mayroon na tayong nakakamalig doon. Amen? So kahit di ko nabanggitin, yung binanggit nung nakaraang Miyerkules. So yung merong isang bagay na kulang sa kanya. So basahin nga natin, Mark 10:21 to 22. So dahilan sa isang tanong na ito, na bago yung buhay ng binatang ito. Ang nakakalungkot lang, dahilan malungkot na pagbabago sa kanyang buhay. So verse 21 na lang, at pagtitig sa kanya ni Jesus, giniliw siya. At sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo.
yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa duka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Yun yung nais ng Panginoon. Diba? Datapwat siya'y nakapis sa sabing ito at siya'y yumaong namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. Kaya kung kakaunti pa lang yung pag-aari natin, na-exercise na natin na magbigay sa Panginoon. Kasi baka pag lumaki na yan, mas hindi na tayo makapagbigay sa Panginoon. Sabi pa nga, ang nagtatapat sa maliit, nagtatapat din sa malaki, mga mahal na kapatid. So Matthew chapter 19, verse 20 to 21, 22, basahin natin yung isa pang bagay dito. Same account. Sinabi sa kanya ng binata, lahat ng mga bagay nito ginanap ko, ano pa ang kulang sa akin? Diba? Although nagkaroon ng pangalawang tanong. Verse 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga duka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita at yumaon siya na manglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. So yun po, mga mahal na kapatid, nakita natin. With just only one question, God changed his life. That's true. Kaya mga mahal na kapatid, kung kayo'y palaging nagtatanong sa Panginoon, alam ko merong mababago palagi. Amen? Pagkagising natin sa umaga, Lord, ano yung nais mo sa akin sa araw na ito? Kapag ka nagawa mong itanong yan sa Panginoon, di mo yan makakalimutan sa buong araw. Sisikapin mo palagi na gawin yung mabuti. Diba? Sisikapin mo palagi gawin yung kalooban ng Diyos. Pero minsan nagtatanong lang tayo kung kailan gawain lang. Diba? Panginoon, ano ba yung nais mong pangusap sa amin sa araw na ito? Pero kung gagawin natin yan with only just one question in every single day, then God will change our life, mga mahal na kapatid. If you have faith. So, di ko nababasahin yung Revelation chapter 3, verse 14 to 22. Pagkakatiwala ko na yan sa Panginoon, nabanggit na rin naman ng ating kapatid. So, kukulangin na kasi yung oras ko, mga mahal na kapatid. So, balikan natin yung ating teksto. So, bakit ba ito na ipangusap ng Panginoon? Yung pangusap na ito. So, binanggit ko kanina na mayroong pamagat ang kontekstong ito na the parable of the rich fool, pero bago ito na ipangusap ng Panginoon, meron munang isang katanungan na itinanong sa Kanya. Titingnan natin sa verse 13. Yan po yung katanungan kung bakit nagawang iusal ito ng Panginoon at sabihin sa Kanyang mga alagad. So sa verse 13, makikita natin, kaya naipangusap ng Panginoon ang bagay na ito dahilan merong nagtanong sa Kanya. Kaya sa araw na ito, bago matapos yung gawain, magtanong kayo sa Panginoon, base sa inyong naunawaan. Kung hindi ka nakakapagbigay sa Panginoon, Lord, paano ako makakapagbigay sa iyo? Then, magagawang mangusap ng Panginoon sa iyo ngayon. Pag uwi mo sa inyong tahanan, yung tanong na yun ay tinanong mo sa Panginoon, kung seryoso ka sa Panginoon, ibibigay niya ang kasagutan. Amen? Baka tanungin mo, Lord, bakit di ako pinagpapala? Bakit di sumasagana yung buhay ko? Mangungusap ang Panginoon ngayon. Baka meron kang napapabayaan. Right? Sa verse 13 ng Luke chapter 12, makikita natin dito. Sinabi sa kanya ng isa sa karamihan, nagtanong, Guro, although ito ay pautos, kasi nag-uutos na siya, pero ito ay isang tanong pa rin, mga mahal na kapatid. Iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Ba't biglang sumagi ito? Meron palang tanong na ganito sa Bible. Di ba? Gusto ng taong ito na kausapin yung kanyang kapatid na bahaginan din siya ng mana. Sabi ng Panginoon sa verse 14, datapwat sinabi niya sa kanya, lalaki, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa iyo? Diba? Napakalayo yun ng tanong, out of nowhere, biglang nagtanong yung isang tao na nakapaligid sa Panginoon,
na nandoon sa paligid ng Panginoon, biglang nagtanong, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Di ba? Out of nowhere, biglang nagtanong ng ganito. Di ba? Yung sentro ng kanyang puso ay doon. Kaya nagawang ipangusap ng Panginoon yung 15 up to 21. Kaya nangusap siya ng parable, mga mahal na kapatid. Ito na yung pangusap niya, sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Diba? Marahil yung kapatid, kaya nagtanong yung isang taong ito, dahilan baka yung kapatid niya nandoon din sa lugar na yon. Minsan ganyan tayo eh. Nagtatanong tayo sa lingkod ng Diyos kasi yung gusto mong patamaan nandyan lang din, nakikinig. Di ba? Sa makaka-relate, alam nyo na yung gusto kong ipakita. So, siguro na-discern ng Panginoon, kaya nagtanong yung lalaking ito dahilan yung gusto niyang puntuhin ay nandoon din naman na nakikinig. Kaya ito yung pangungusap ng Panginoon, magmasid kayo at mag-ingat sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Diba? Ano naman kung sabihin ng Panginoon, kausapin ng Panginoon yung tao na yon, yung kapatid nung nangungusap, bahaginan mo yung kapatid mo. Nakita ng Panginoon yung pinakamahalagang bagay. Ano naman kung bahaginan ka ng mana ng iyong kapatid? At mapapahamak naman ang iyong buhay. Walang kabuluhan. Nakita ng Panginoon ang pinaka-purpose at pinakamahalagang bagay. At ito yon mga mahal na kapatid. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinaga, sinasabi ang lupa ng isang taong mayaman at napakaraming mga bagay nakita natin doon. Yung isang mayaman, pero mangmang. Ginagawa niya yon, nag-build pa siya ng mas malaki pa sa church natin, yung imbakan niya. Pero napasaan? Yung mga pag-aari na yon, naging walang kabuluhan. That's right? So, how to be rich toward God? Sa James chapter 2, verse 5, so be rich in faith. Yan yung nais ng Panginoon. Meron ako ditong nailista, marahil 1, 2, 3, 4, 5 bagay. Yung una, be rich in faith. James chapter 2, verse 5, hearken, my beloved brethren. So, sa Tagalog na lang, dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya? Amen. Tanggapin ninyo ang salitang yan para sa atin sa araw na ito. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya? It is beyond the riches of this world, mga mahal na kapatid. At mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Such love. Such wondrous love, mga mahal na kapatid. Salamat dahil nandyan yung pag-ibig ng Diyos. Sabi pa nga, hindi tayo unang umibig sa Kanya, kundi siya yung unang umibig sa atin. Kaya hindi baga pinili ng Diyos ang bawat isa sa atin para maging mayaman tayo sa pananampalataya. Ngunit nasaan ang ating pananampalataya? Mayaman kaya tayo sa pananampalataya? Eh kung sa pananalangin nga, 5 minutes lang tayo manalangin sa Panginoon. Diba? Pero meron palang itinalaga ang Diyos sa atin. Sa English, basahin natin. Hearken, my beloved brethren, has not God chosen you out of this world para maging mayaman kayo sa pananampalataya and heirs of the kingdom which He had promised to them that love Him. Romans chapter 8, verse 28. Yun po yun, mga mahal na kapatid. Kaya patuloy lang tayong manampalataya sa Panginoon. Sabi pa sa Thessalonian, pray without ceasing, mga mahal na kapatid. So paano ba magkaroon ng pananampalataya? Diba? Paano ba magkaroon ng pananampalataya? Sa bisita natin na nandito. Paano ba magkaroon ng pananampalataya?
Mampalataya ka sa Diyos, ibigin mo ang kanyang salita, basahin mo ng basahin. Then, sisibo lang pananampalataya. Manalangin ka sa Diyos, Lord, paano ba? Ako magkakaroon ng pananampalataya, bahala na ang Diyos sumagot sa inyo. Kasi tayo, unknowingly, bigla na lang sumibol yung pananampalataya nang masumpungan natin ng biyaya ng Diyos. Hindi natin alam kung paano sumibol. Pero nang makilala natin ang Diyos, masumpungan natin yung kanyang salita, inibig natin ang salita ng Diyos. Amen? So follow Christ, mga mahal na kapatid. Obey His commandments. So paano mo susunod ang commandment ng Diyos kung hindi mo naman nalalaman? Then papasimula ka ngayon, basahin ang salita ng Diyos. The more na nababasa mo yung salita ng Diyos, the more na tumataas yung pananampalataya mo. Then, follow the 3 steps of grace. Magpasya ka magpabautismo sa Panginoon. Then, doon lamang i-activate ng Panginoon ang isang bagay sa buhay mo. So, yung una, be rich in faith. Alam ko, napakaraming mga talata na meron dyan. Kaya na lamang ang bahalang maghanap. So, be rich in knowledge of God. So, yan yung isang mayaman sa Diyos. Magkaroon ng maraming kaalaman sa Diyos. Colossians chapter 1, verse 10. That you might walk worthy of the Lord unto all blessing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. So sa Tagalog ng Colossians chapter 1 verse 10, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. So maging mayaman tayo sa kaalaman at magsipamunga sa bawat gawang mabuti. Amen. At magsilago sa kaalaman ng Diyos. Sa Jeremiah chapter 9 verse 24, sila na nagmamapuri ay magmamapuri sa Panginoon. Jeremiah chapter 9 verse 24, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati, na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. So nandoon, mga mahal na kapatid, sa English, makikita natin dito, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, says the Lord. Yan po yung nais ng Panginoon. Magkaroon tayo ng kaunawaan. Magkaroon tayo ng understanding. Makilala natin siya sa ating mga buhay. At pagka nakilala natin ang Diyos sa ating mga buhay, napakarami pong mababago sa atin. Amen? Kung dati kumakanta tayo ng makasanlibutang mga awitin, pinalitan na ng Panginoon ng mga makalangit na awitin. That's right. Kung dati sumasayaw tayo ng mga sayaw ng sanlibutan, ngayon hindi na. Sumasayaw na tayo sa Espiritu Santo, mga mahal na kapatid. Amen. Kung pumapalakpak tayo dati sa mga tao na walang pagkakilala sa Diyos, inilipat na yan ng Diyos, binago na yan ng Diyos. Amen. So yun, be rich in the knowledge of God. Napakarami pa. Pangatlo, be rich in the work of the Lord. Maging mayaman ka sa paggawa sa kalooban ng Panginoon. 1 Corinthians 15 verse 58. So pagpamanayan nyo, lampas tayo ng kaunting minuto. So therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Ayan po yung nais ng Panginoon. Maging steadfast tayo. Unmovable, hindi nakikilos, at lalong sumasagana sa paggawa sa Panginoon. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Dahil nalalaman niyo na ang inyong paggawa sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. So yan ay pag-iimpok, yan ay pag-iingat, yan ay pagtatanim, mga mahal na kapatid. So sa Matthew chapter 6 pa, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Colossians chapter 3, verse 1 to 4, sabi rito, sa Tagalog na lang, mga mahal na kapatid. Colossians chapter 3, verse 1 to 4. So kung kayo ay binuhay na, kalakip ni Kristo,
kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo. Ano yung hahanapin natin? Hanapin ninyo yung mga bagay na nangasa itaas. Amen. Spiritually speaking, mga mahal na kapatid, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2. Verse 2, set your affection on things above. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Amen. Verse 3, sapagkat kayo'y mga patay at ang inyong mga buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. And verse 4, na kung si Kristo, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Yan yung vessel of honor, mga mahal na kapatid. Kung tayo ay tinalaga sa kapurihan, mabroken man tayo, mga mahal na kapatid, yung kintsugi na nandoon kanina, mga mahal na kapatid, na the broken vessel, kapag ka ito ay ipinix, nandoon na yung gold, mga mahal na kapatid, mas lalo pang nagiging mahalaga. Sapagkat nandoon na yung mahalagang bagay. Hallelujah, which is the gold sa ibabaw ng lupa. At kung sa spiritual naman, yan po yung salita ng Diyos na tried with fire, mga mahal na kapatid. So, pasensya na, di ko na binasa yung Revelation chapter 3. So, napakasarap sana nun, pero nabanggit naman na ng ating kapatid kanina. So, be rich in the work of the Lord, be rich in faith, be rich in the knowledge of God, at ang pang-apat, be rich in love, mga mahal na kapatid. Maging mayaman tayo sa pag-ibig. Hindi pag-ibig sa salapi, mga mahal na kapatid, kundi pag-ibig na mayroon sa ating Panginoon. 1 Thessalonians chapter 3, verse 12, and the Lord make you, gawin kanawa ng Diyos, na higit pang mag-increase at sumagana ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Diba? And the Lord make you to increase and abound in love one to another and toward all men, even as we do toward you, mga mahal na kapatid. So sa Tagalog, makikita natin, para maintindihan natin ng lalo, at kayo'y palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na hindi na ministry yung nakikita lang natin, kundi yung kaluluwa ng bawat isa atin. So bakit ka ba umaaten? Ano bang kinalaman dito sa mga kapwa natin mananampalataya? Hindi mo ba nalalaman na kapag ka ikaw ay umaaten, kalakasan ka din ng kapatid mo sa pananampalataya? Amen? Sabi pa nga, huwag kang magmapuri kung kamay ka. Huwag kang magmapuri sa mata. Diba? Sabi na Apostol Pablo, ibig sabihin kapag ka yung katawan ng Panginoon ay bumangon, sa higaan hindi na iiwan yung kamay. Diba? Lahat yan bumabangon. Nagiging kalakasan ka kapag ka nandito ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya kasiyahan natin kapag ka nagkikita-kita tayo dito sa gawain ng Panginoon. Diba? Kung hindi mo na-enjoy dito, paano ka mag-i-enjoy doon sa eternity? So, i-enjoy na natin dito. Diba? Sabi pa nga ng isang awitin, ang kalangitan ay bumababa kapag ka ang mga mananampalataya ay nagkakaisa. Hallelujah! So, be rich in love, mga mahal na kapatid. Magkaroon tayo ng pag-ibig. Ito ay brotherly kindness pa lamang yun nandito. So, pero yung pag-ibig sa Panginoon, hallelujah, kapag ka naranasan na natin yung pag-ibig sa kapatid, diba? Yung stature of a perfect man, from faith to perfect love, then, nandoon, rapture na yung mangyayari. Kaya kung hindi tayo magiging mayaman sa Panginoon, hindi po tayo karapat-dapat sa rapture, mga mahal na kapatid. So, panglima, hindi ko na pagtatagalin to, so be rich in life towards God. So, kapag ka yung pag-ibig ay nandyan, ano yung mabubuo? Magkakaroon ng panibagong buhay. Amen? Kung paano yung mag-asawa na nag-iibigan, then mayroong panibagong buhay na lumilitaw, mga mahal na kapatid. So, Philippians chapter 1, verse 21, for me to live is Christ and to die is gain.
Ang mamatay ay si Kristo. Ang mabuhay ay si Kristo. At ang mamatay ay dakilang kapakinabangan, mga mahal na kapatid. Philippians chapter 3, verse 7 to 8. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yeah, doubtless. And I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. So yan po yung nais ng Panginoon sa atin. Sumagana ang ating mga buhay sa Diyos, mga mahal na kapatid. So paano ito sasagana? Ang mamatay tayo sa ating mga sarili ay ang pagsagana ng buhay ng Diyos sa bawat isa atin. Kaya kinakailangan nating mamatay sa ating mga sarili. Take up your cross and follow Jesus, mga mahal na kapatid. Pasanin natin ang ating mga krus. Mamatay tayo sa ating mga sarili. Nang sa gayon ay mabuhay si Kristo sa bawat isa atin. Amen? Hallelujah. So kung paintulutan ninyo ako, basahin natin ang Revelation chapter 3. So ang Laodicea ay panahon po natin. Laodicea means the people's right. Ito po yung kagustuhan ng tao. Kaya kung ang tao ang nasusunod pa rin, mga mahal na kapatid, then, nasa Laodicean pa rin tayo. Diba? Basahin ko lang po ito at tayo magtatapos sa araw na ito, mga mahal na kapatid. So sa Revelation chapter 3, verse 14, sabi rito, at sa anghel ng iglesia ng Laodicea, ay isulat mo ang mga bagay na ito na sinasabi ng siya nawa, na saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. So ibig sabihin nito, mga mahal na kapatid, meron silang magawa or ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang iyong gawa. At ang iyong gawa na ito, na iyong ginagawa ngayon, ay nagpapakita ng iyong kalalagayan. Kung ikaw ay malamig, kung ikaw ay mainit, nakikita po yan ng Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo, mga mahal na kapatid. Amen? Take heed. Dahilan sabi ng Proverbs, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Diba? Ano yung mga bagay na yan? Akala mo yung ginagawa mo ay pawang sa mga bagay lamang na ikabubuti. Baka darating yung mga araw, yan yung maging dahilan para hindi ka na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. At baka yan yung dahilan para nakikita ng Panginoon ay ikaw ay malamig na sa paglilingkod sa Kanya. Sabi sa verse 17, sapagkat sinasabi mo, ikaw ay mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubal. So, sabi ng Panginoon, verse 18, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong may suot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata sa iyong pangpahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. So nais ng Panginoon ng genuine faith para makatayo tayo sa napakaraming mga pagsubok na meron sa ibabaw ng lupa. Pwede ba tayo magsitayo sa araw na ito, mga mahal na kapatid? Habang inayang ko ating mga musician. Sabi pa sa verse 19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. At pinarurusahan, ikaw ay magsikap at magsisi. So nawa, mga mahal na kapatid, nakita nyo ang talatang ito, kung mahal tayo ng Panginoon, nais niya na tayo ay sawayin. Nais niya na tayo ay magsikap at magsisi. Amen? Dahilan ang mga pinili ng Panginoon, na kung saan sila ay iniibig ng Panginoon, sila ay magsisisi sa mga maling gawa, hindi po sila magre-rebelde. Amen. Kapag ka sila ay kinokorek ng Panginoon, they will respond to the love of God in Christ. So kung ang pag-ibig ng Diyos ay sa ganitong kaparaanan ng pagsaway niya,
then mag-respond tayo sa pag-ibig ng Diyos. They will hear the voice of God, 7th Church Age Messenger, William Marion Branham, and they will contend for the genuine golden faith that was once delivered to the saints in the days of the apostles. Sabi ni Apostol Santiago sa Jude chapter 1 verse 3, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap sa pananampalataya, na ibigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. So, nandyan mga mahal na kapatid. Sabi ni Apostol Santiago, makipaglaban tayong masikap. Amen? Habang inaawit natin ang The Love of God, mga mahal na kapatid, ito yung response natin sa Panginoon. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Mag-respond tayo sa Panginoon sa araw na ito. Mamaya, matapos nating awitin ito, manalangin ang bawat isa atin, Lord, o kaya magtanong tayo sa Panginoon, Lord, nakikita mo ang aking gawa, Panginoon. Sabihin din natin, Lord, ano pa ba yung kinakailangan kong gawin? Ano pa ba yung kulang sa amin, Lord? Lord, bakit ako nanlalamig ngayon? Bakit ganito na yung pakiramdam ko ngayon? Wala na yung init ng paglilingkod sa iyo. Pwede nating dalangin sa Panginoon. Ilan na lang po ang Panginoon, nakikita ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Nakikita ng Diyos ang ating kalagayan. Ating awitin ito, mga mahal na kapatid. Awit, isang pananalangin sa Panginoon. Hallelujah. The love of God is greater than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest depth. We are guilty. Bow down with King. God gave His Son to me. His serving child, He reconciled and pardoned pride. Awitin natin ang verse 2. Pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on ransom.
Hallelujah. Higit pa nating iibigin ang Diyos, mga mahal na kapatid. The love of God ang pinakakayamanan natin, mga mahal na kapatid. Alam ko sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ito yung pag-ibig ng Diyos, mga mahal na kapatid. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Isang tanda na iniibig niya ang mga tao. Pero nakita niyo din naman, mga mahal na kapatid, sa paglilingkod na ito, hindi po lahat ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lahat ay pinili ng Diyos. Hindi lahat ay tinalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Hindi lahat ay pinapayaman ng Diyos. Hindi ito yung kagaya ng kayamanan na meron sa ibabaw ng lupa. Nais ng Diyos na yumaman tayo sa Kanya. At ang kayamanan na ito ay masusumpungan lamang natin kapag ka nasumpungan natin ang ating Panginoon. Sabi pa nga sa isa pang talinhaga sa Matthew chapter 13, mayroong isang tao na naglalakbay, naghahanap ng kayamanan. Nang masumpungan niya ang kayamanan na ito, kanya munang itinago. Ipinagbili niya ang kanyang lahat ng pag-aari. At ang lahat ng pag-aari na yon, mayroong katumbas na halaga. At binili yung lupain na yon. At sa lupain na yon, mga mahal na kapatid, kung saan nasumpungan niya yung kayamanan na walang katulad. Amen. Ipinagpalit niya yung lahat niyang pag-aari. Hindi naman kinakailangan na gawin na natin yung nangyari doon sa Acts, mga mahal na kapatid, na lahat ng pag-aari natin ay binebenta na natin. Depende na lang, mga mahal na kapatid, kung meron ng pagtawag para gawin ang bagay na ito. Pero sa ngayon, merong mensahe ang Diyos. Unahin natin siya. Ibigay natin yung nararapat para sa Panginoon. At kapag ka nagawa natin ito, doon nalulugod ang Diyos. Pero kung inuuna natin lagi ang ating mga sarili, then alam natin na hindi nalulugod ang Diyos. Pagiging selfish, mga mahal na kapatid. Alam ko, meron tayong pangangailangan palagi. At tayo nangangailangan sa bawat araw ng ating mga buhay. Pero hindi natin nalalaman, nakakalimutan natin palagi. Nalalaman din ng Diyos ang ating pangangailangan. Hindi pinagkukulang ng Diyos ang bawat isa atin sa bawat araw ng ating buhay. Can you say amen, mga mahal na kapatid? He provides all our needs in every day of our lives. Hindi nabigo ang Diyos na pagkukulangin tayo, mga mahal na kapatid. Naalala niyo yung pandemic, mga mahal na kapatid? Halos marami sa atin walang trabaho. Ikinulong tayo sa ating mga tahanan. Pero hindi nagkulang ang Diyos, mga mahal na kapatid. Amen? Higit pa nga tayong lumapit noon. Pero ngayon, na nakapanumbalik tayo sa pagtatrabaho, nakabalik tayo sa kabisihan na meron sa ibabaw ng lupa. Ilabaga nagkaroon ng panlalamig sa puso natin. Diba? Sabi pa nga ng Panginoon, we cannot serve two masters at a time. Kaya kung paglilingkuran natin ng Panginoon, huwag nating isabay, huwag natin isunod sa kategory natin ang napakaraming bagay. Kung sa Panginoon, sa Panginoon. Sabi pa nga ng Lord, ng ating Panginoon, kung kay Cesar ay kay Cesar, kung sa Diyos ay sa Diyos. Mga mahal na kapatid, alam ko, naiintindihan nyo kung bakit ko pinangusap ang bagay na ito. Sa mga malago, makikita nyo ang bagay na ito. Sa ating kapatid na treasurer, sa ating mga kapatid na elder, alam ko, naiintindihan nyo. Nag-meeting tayo nung nakaraan. Meron tayong gustong ipakita sa mga kapatid natin. At habang nagbubulay-bulay ako sa Panginoon at binubuksan niya ang bagay na ito, higit pa niyang pinapaalala ang napakaraming mga bagay sa atin. Lord, baka nagiging selfish na kami. Baka nagiging maibigin na kami sa aming mga sarili. Nagiging balisa kami, Lord. Ano yung kakanin namin bukas? Lord, meron akong gustong bilhin.
Napakarami pang mga bagay. Pero meron palang gusto ang Panginoon. Unahin natin siya, mga mahal na kapatid. Sa oras na ito, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para manalangin tayo sa Panginoon. Take your time at mamaya mananalangin tayo ng isahan, mga mahal na kapatid. You can speak to God right now. Hallelujah. Hallelujah, tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin, mga mahal na kapatid, sa oras na ito. Purihin ka, aming Diyos. Sambahin ka. Ikaw ay may taas sa aming kalagitnaan. Lord, salamat sa araw na ito. Binigay mo sa bawat isa namin. Kanina, nangusap ka, Panginoon, na ikaw ang magpapalayok, Panginoon. Minomold mo kami ayon sa nais mo, Panginoon. Ngunit tila baga, Panginoon, ilan sa pag-ikot ng sanlibutan ito, Lord, minsan, naapektuhan ang bawat isa amin. Minsan, nasusumpungan kami at kadalasan, Panginoon, nasusumpungan kami na isang broken vessel, Panginoon. Pero ito pala ay mayroon kang layunin sa bawat isa. Ang pagiging broken na ito, Panginoon, ay para rin pala sa ikabubuti ng bawat isa amin. You turn it for our good, Panginoon. Even when the enemy means for evil, Lord, you turn it for our good, Panginoon. E sa oras na ito, Panginoon, sa aming mga napakinggan sa araw na ito, higit-nawa na makita namin na mahalaga kami sa iyong paningin, Panginoon. We are precious in your sight, Panginoon. We are your masterpiece, Panginoon. Hallelujah. Isang masterpiece na iyong iniingatan. Isang masterpiece, Panginoon, na nais mo na maging vessel of honor sa mga uling araw na ito. Lord, kung meron man mga impurities pa sa bawat isa amin, nais mo kami na padaanin sa napakaraming pagsubok para higit pang mahubog ang aming mga karakter, Panginoon. Higit pang mahubog ang aming mga buhay. Lord, alam ko na nakikita mo ang aming kalagayan, ang aming mga puso. Kung merong puwang dito at higit pa na nabibigyan ng puwang ang mga bagay sa ibabaw ng lupa, Lord, nais mo na mas maganda na maging broken ito. What I mean, Lord, ay maging broken ito o hindi mangyari ang bagay na ito. Napakarami naming pangarap, Panginoon. Pero minsan, Lord, mas maganda na ang pangarap na ito ay mabroken. Nang sa gayon, ang pangarap mo sa bawat isa amin ang mangyari, Panginoon. Your dream about us, Panginoon, ang layunin mo sa bawat isa amin, ang mangyari po sa aming mga buhay. Hindi ang maging tanyag sa ibabaw ng lupa, hindi ang maging mayaman sa ibabaw ng lupa, kundi ang maging mayaman sa iyo, Panginoon. Reach toward you, Panginoon. Ito po ang aming nais, Panginoon. Lord, hallelujah, sa banal na kasulatan, alam ko na napakaraming kulang yung panahon
para sa isahin namin ang mga talatang ito na nagpapakita. Hallelujah, na kami ay tinalaga para maging mayaman. Tinalaga kami na naglilingkod sa iyo. Tinalaga kami sa napakaraming mga bagay. Pero minsan, Panginoon, higit namin napapahalagahan ang mga bagay na ayon sa aming pangangailangan kaysa sa nais mo sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, Lord, minsan pa kami na humihingi ng tawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Hinihingi namin ito ng tawad, Lord, kung napapabayaan namin ang mas mahalagang bagay. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung isang dahilan, Lord, wala kami sa araw na ito, mga kapatid namin, na hindi nakadalo ng gawain, Lord, nalalaman mo yung ilang mga bagay sa puso ng bawat isa. Kung kami rin naman, di namin na-follow up yung ilang mga kapatid, ito ay sa kapabayaan din naman namin. Lord, nais mo na higit pa na maging masagana ang pag-ibig namin sa bawat isa. Baka yung ilan ay walang pamasahe, Panginoon, kaya hindi nakaparito. Lord, mayroon kaming pagkukulang. Dahilan baka hindi namin na-supply o hindi na kami nakapagbigay, Panginoon, para sa pangangailangan ng ilan namin kapatid. Pangusap sa araw na ito, Panginoon, hindi na lamang kami nakatingin sa ministry, kundi yung kaluluwa ang tinitingnan namin. Kapagkat ito ang kayamanan ng iglesia, Panginoon. Sabi pa nga, hindi yung bilang ang tinitingnan, kundi yung karakter ng bawat isa amin. Kaya Panginoon, sa oras na ito, anumang pinagdaraanan ng aking mga kapatid, Lord, abutin mo po ang kanilang pangangailangan. Pagpalain mo sila, Panginoon. Hallelujah, huwag mong pagkulangin kanilang pangangailangan, Lord. May supply ang lahat ng kanilang pangangailangan. Tantang sa gayon, baka makita rin naman pa nila, Panginoon, na mayroong higit na pangangailangan, mayroong krisis sa aming panahon, Panginoon. Lord, hindi na ako mangungusap ng napakarami pang mga bagay. Akin itong pinagkakatiwala sa iyo. Kung meron man akong pagkukulang, Panginoon, hingi din naman ako ng tawad sa iyo, Panginoon. Dalangin ko ng pagkukulang na ito, ikaw ang magpuno, Panginoon. Anumang kalabisan, ikaw po ang magpatawad, Panginoon. Tayaan sa aming paghiwa-hiwalay sa araw na ito. Hallelujah, tanggapin namin ang pag-asa. Tanggapin namin ang pananampalataya, Panginoon. Higit pa, Panginoon, na umaasa na higit pa kami makapaglingkod sa iyo ng nararapat, Panginoon. Huwag kaming maging gaya ng mangmang na mayaman na yun. Marami siyang pag-aari, pero naging walang kabuluhan ang kanyang kayamanan sapagkat ito ay para lamang sa kanyang sarili. Ngunit kung kami, Panginoon, ay magiging masagana at ang kasaganaan na ito ay aming naibabahagi sa iglesia o sa anong pang purpose na nais mo sa aming buhay, Lord, higit mo pa kaming pasasaganain, Panginoon. Kaya Lord, sa araw na ito, aming itong binabalik sa iyo, amin itong pinagkakatiwala sa iyo, ikaw ang mapupurihan, ikaw ang maluwalhati at ikaw ang mapasalamatan. Aming binabalik ang lahat ng papuri at pagluwalhati sa tangi mong pangalan. Aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen, mga mahal na kapatid? Ating palakpakan ang ating Panginoon.